Ano daw ang favorite palaman niya sa pandesal? And do you have any stories from your father or your mother? Ay, by the way, ma'am, one of the most humble customers namin dito, yung nanay ninyo bumili dito ho. Kaya, do you have any stories about pandesal? Anong palaman ninyo paborito, ma'am? Welcome, ma'am. Thank you, Sir Wilson Flores. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una, magandang umaga sa inyong lahat. Maayong buntag sa inyong tanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magpapasalamat po ako, sir, kasi sobrang saya ko nung natanggap ko yung invitation ni Sir Wilson Flores na dumalo sa World Pandesal Day. Kasi nakikita ko yung sa social media, no, sa internet, yung mga tao na ini-interview at nagsasalita na ito yung nasa likod nila, Kamuning Bakery Cafe. Tapos, lagi kong naisip, parang gusto ko ma-interview dyan na mayroong nakalagay sa likod ko na Kamuning Bakery Cafe. Kaya, was truly very happy to have received your invitation and thank you. And happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Ang pandesal, paborito ko, hindi siya hindi siya ordinaryong palaman. Ang pinaka-paborito ko na palaman is yung cheese whiz, tapos yung daing, bulad sa Bisaya. Yung daing, boneless na siya, tinatanggal ko siya sa mga buto, tapos nilalagay ko siya doon sa loob. So, yun yung pinaka-paborito ko na palaman sa pandesal, cheese whiz saka bulad or daing. Meron akong maalala na nangyari sa akin noong bata pa ako sa pandesal at sa bulad. Kasi ang ginawa ko, hindi ko lang maalala kung I was 5, 6, or 7 years old. Basta ang malala ko, ganun ang ginawa ko kasi ang lola ko din, nakatira kami sa bahay ng lola ko, mahilig sa bulad. So breakfast, may bulad. Tapos ang ginawa ko, ganun ang ginawa ko. Kinuha ko yung bulad, yung akala ko malinis na siya na wala siyang buto, wala siyang tinik. So, nilagay ko sa pandesal, tapos kinain ko diretso, ganon. Tapos, meron pala siyang tinik na naiwan doon. So, at saka medyo siya malaki. So, natusok yung ngalangala ko. Tapos, nang natusok yung ngalangala ko, sobrang iyak ko na. Breakfast yun, papunta kaming paaralan. Papasok kami sa school. Tapos sa sobrang iyak ko, na sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, papa ko, sabi niya sa akin, gusto mo ba na wag nang pumasok ng school, sumama ka na lang sa akin? Ay, sa paniwala ko, yan yung naisip niya na paraan para tumigil ako sa kakaiyak ko doon sa sobrang sakit nung tinik sa ngalangala ko. Tapos sabi ko kaagad, oo. So maalala ko yung araw na yon na tinik ako ng buto ng daing doon sa pandesal na kinain ko. Pero na-absent ako at sumama ako sa Hall of Justice. Tsaka sa Hall of Justice pa yon, no? So, mas bata pa pala ako noon. So, 4 siguro. Ay, yes, 4. Oo, so sumama ako doon. At gusto ko kasi doon sa Hall of Justice kasi BCC-PRD eh. Nagtatrabaho siya. So, pag sinasama niya ako, paikot-ikot ako niyan, akyat sa taas, sa baba, sa labas. So, the usual na bata na kung saan-saan umaabot. So, yun yung
hindi ko makalimutan na memory sa pandesal. Kaya ingat na ako kapag ginagawa ko yung cheese whiz tsaka daing. Kaya pala kayo naging lawyer, 4 years old, nasa Hall of Justice na kayo. Oo, maalala ko pa, sa office, no? Sa mga office ng prosecutors. Kasi maraming prosecutors eh. Iba-iba yung opisina nila, iba-iba yung style ng opisina nila, iba-iba yung kanilang routine sa opisina. At maalala ko pa, bata pa ako, marunong na ako mag-typewriter. Kasi may typewriter, 'di ba, sa office. Tapos doon ako naglalaro kasi yung secretary ni PRD, para hindi ako paikot-ikot kung saan-saan, binibigyan ako ng mga scratch paper at pinagta-type ako kahit hindi pa ako marunong magbasa. Yes. Thank you. Before we continue, I'd like to acknowledge one of your biggest fans, ma'am, in the Philippines, Congressman Bong Sontay. Opo. Congressman namin dito, ha? Yes. Good morning po, Congressman. Thank you. Bong Sontay is my schoolmate. Schoolmate pala kayo. Ay, hindi tayo nag-abot. Nag-abot ba tayo? Hindi na, no? Oh, wow. Oh, yeah. So, nag-abot tayo sa San Beda Thank you. College. May tanong sila, kung may memories, yung tatay ninyo, anong daw ang paboritong palaman ni former President Duterte? May picture siya na nasa Davao kumakain ng pandesal. Unfortunately, hindi ko alam kung ano yung, or kung naglalagay ba siya ng palaman. Yan ang hindi ko alam. Ang the best na tanungin natin dyan si Kitty. Kasi yes. siya yung lumaki na nandyan talaga si PRD. Thank you. Ma'am, may isang gusto magtanong dito, editor ng Philippine Star, Miss Natalie Tomada. Ma'am, Bisaya siya. May buntag, BP Inday. Video ko lang. So, ingon ni Sir Wilson, light lang daw akong pangutan. Siyempre, ang init ng politika as hot as the pandesal of Sir Wilson. Pero, how do you distress ba? Stress. How do you cope with stress now? Unang-una, tulog. No? Hinahabaan ko yung tulog ko. Tapos, meron na akong sinusubukan ngayon. Sinusubukan pa lang, hindi pa siya routine na dapat 8 hours yung tulog. Dapat by 11 p.m. tulog na ako, and then 8 a.m. dapat gising na ako. So, sinusubukan ko pa lang. Hindi pa siya perfect na routine. Tapos, pangalawa, marami naman nakakaalam na nag-hike ako. Nag-hike ako ng mga bundok. Pero lately, hindi pa ako nakabalik sa hiking. At ang pangatlo is usually kasama lang yung pamilya. Napakasimple na magkasama kami, tapos nagluluto kami ng sangyupsal, yung mga ganon. Mahilig yung mga anak ko yung luto kain. So kung kunwari may griller, tapos hotdog, tapos kakainin ka agad. So yung mga ganon na mga bagay. You were spotted, di ba, parang watching a musical with your daughter. Isa din ba yun sa mga parang ways to distress mo? Yes, ma'am. Opo. Yung anak ko, nakuha niya sa akin yung love for plays and musicals. So, bata pa lang siya, tinuruan ko na siya i-appreciate yung mga ganon. The earliest na napanood namin is Beauty and the Beast sa CCP. Tama ba, no? CCP, yung nasa Rojas Boulevard, no? Oo. Sa CCP, doon kami. Beauty and the Beast yon, maliit pa siya na bata. And then sunod-sunod na yon, hanggang siya na mismo, nagustuhan na niya, siya na yung nagsasabi sa akin. Kasi ang alam ko lang naman ng mga musicals and plays, yung mga luma, yung mga noong panahon ko pa. Pero merong mga bago ngayon na siya na yung nagsasabi sa akin na kung pwede manood kami, maganda ito,
At nagre-rating siya, tapos tinatanong ko siya, bakit mas maganda yung ito kaysa itong napanood natin. Yun yung isa sa mga activities na ginagawa namin ng anak ko, si Shark. Iba-iba kasi yung interest nila, magkakapatid. So, ang ginagawa ko as a mother, sinusubukan ko na kung ano yung interest nila, doon ako sasama. So, yung pangalawa, mahilig sa sports. So, nandun ako, nagiging cheerleader ako kapag meron siyang mga laro. And then, yung pangatlo, mahilig magluto o mag-baking. So, nagluluto yun ng banana bread. Pangalan niya? Si Stonefish. Nagluluto ng banana bread. Tapos, nagluluto din yun ng ulam niya. So, yun yung sinusubukan ko gawin as a mother. Kung ano yung interest ng anak ko, doon ako sumasama. Hindi ko sila dinadala sa kung ano yung gusto ko. Thank you, VP Inday. Thank you, Ms. Natalie Tomada. Ay, Mr. Nye, yes. From Xinhua News Agency. May mga foreign media and Philippine media here. Thank you. Thank you. Hello. Thank you. Good morning, Madam Vice President. I'm from China. Speaking about the food security, my grandfather, even my parents, their generation, they all have the memory of hunger. They don't have enough to eat. So, but now, thank you. But now China have pretty much solved this poverty and hunger problem. So, what if both countries will enhance the cooperation in this field? I think for sure China will provide a lot of help and experience, also lessons. So, what do you think the future perspective for the cooperation between the Philippines and China in the poverty reduction and to solve the food security problem? What is the future? What do you think of the future will be? Thank you. Philippines. Yes. For the Poverty, Philippines, hunger. yes. Well, I see, sir, that in the People's Republic of China, there is really a plan on how to uplift the citizens from poverty. And that is very important, that there is a plan by government on how to address poverty, not just by band-aid solutions, but long-term solutions to poverty. The first one is you have to have a plan, and then number two, you have to invest in education. I truly believe that the primary solution to poverty is education. And not just the education that we see now, but modernization of education as well. It has to evolve with the changing times. And then next is food security. It is important that the state invests in modernization and assisted farming. So sa una po, initially, it has to be that the state is involved in providing the necessary capital to the farmers to give them the startup. And then it has to be state farming as well, so that we get to use all the available lands, not just 1 or 2 hectares of private lands. It has to be all available lands for agriculture. It must be, the government must invest in farming. Thank you, Vice President. May nag-text din dito, 3 people. What is kasi sabi nila, millions of people in the Philippines today suffer from all kinds of crises, political, economic crisis. We have also the flood control crisis. Ano naman ang personal worst crisis that you have experienced
personally or professionally, and how did you cope ho, ma'am, and what lessons can we learn from the way you cope ho? Kasi maraming crisis sa Pilipinas ngayon, everyday na lang sa news front page, puro political crisis, corruption crisis, flood control crisis, food crisis. Sorry, ma'am. Sa akin, ang personal crisis ko is aging. Don't look. Yan siguro yung masasabi ko na personal crisis, yung aging. Kasi unang-una, mahirap na magbawas ng timbang kapag may edad ka na. At syempre kailangan mo magbawas ng timbang dahil mahalaga yung cardiovascular health, no? Na hindi ka ma-stroke, hindi ka ma-heart attack dahil may edad ka na. Pangalawa, kung napapansin nyo, nauubos na yung buhok ko. Hindi ko alam kung bakit. Everyday na maligo ako, sinasabi ko sa inyo, siguro mga sobra 50 ang nahuhulog na buhok sa ulo ko. Tapos, alam ko yon kasi, di ba, nag-shampoo tayo, Tapos, pag ganun mo, sasama lahat yon, di ba? Tapos, nilalagay ko sa tiles yun sa wall. Ganyan, dinidikit ko siya. Tapos, pagkatapos ko maligo, nililinis ko siya, tapos tinitingnan ko. Na-stress ka na nga, kaya nahulog ang buhok mo. Na-stress ka pa kasi nahuhulog yung... So, yan yung crisis natin, sir. Aging po ang crisis. Tapos, syempre, kapag may edad ka na, mabagal ka na gumalaw. Napansin ko yon. Medyo hindi na siya abtik. Hindi na abtik ba? Snappy yung galaw. Napansin ko din yon kasi nagmumotor ako. Tapos, yung reflexes ko ba, mabagal na siya. May chance na pwede kang madisgrasya kasi hindi na yung hand-eye coordination, lahat yon hindi na siya mabilis. So, personal crisis, aging. Kung merong fountain of youth, hinahanap yon ng mga nagkakaedad. Tapos, professional crisis, yung naging vice president ako, sir. Tapos, I was serving in the cabinet of BBM. At nagtataka ako, bakit ako inaatake? Wala naman akong ginagawa. Nagtatrabaho lang ako. And yun yung commitment ko din, noong nangangampanya ako, commitment ko sa bayan, na I will serve the country faithfully. Pero, kahit nakaupo ako as a cabinet secretary sa Department of Education, tapos sa Office of the Vice President, ang ginagawa nila, nagro-roll out lang ng project, inaatake ako ng administrasyon. Yun yung professional crisis na daanan ko na nagtaka ako. Took me it took me a while to realize my worth and value as a government official na hindi dapat ganito ang ginagawa sa akin kasi wala naman akong ginagawang masama sa administrasyon man, kay BBM man o kahit kanino man. Kaya medyo tumagal din ng ilang buwan bago ako nag-decide na hindi tama yung ginagawa sa akin, hindi tama yung ginagawa sa opisina na kung saan ako nakaupo, at I will not endure yung ganon, at hindi din ako parang hihingi ng some sort of peace na parang wag din yung gawin sa akin ito. Ang decision ko was, aalis ako, ituloy niyo lang kung ano yung gusto niyong gawin. Very, very unique ang sinabi niyo.
Very inspiring. We should take care of our aging process. Ang galing. Saka professional. Magandang advice sa yun, mga sinabi niya, ma'am. But you don't look like a person who's aging. Kasi, Sir, siguro ang vitamins ko, yes. mas, ang maintenance ko isa lang. Yes, ang vitamins ko, 1,000. Wow. Nai- So take vitamins, don't forget. vitamins ko, 1 piraso lang. Ay ang maintenance ko 1 piraso lang. Ang maraming vitamins vitamins. ko 1,000 Wow. yan. Kung ano-ano nang iniinom ko para mapigilan lang yung aging. Thank you very much, ma'am.